eto na, nilalaglag na ni Boying Remulla itong si Trillanes. At hindi lang si Trillanes ha, pati yung itong si Nicolas Torre, si dating PNP chief. Ngayon MMDA chairman or general manager Nicolas Torres. Nilalagdag na rin ni Boying Remulla dahil siguro wala na siyang wala siyang pwedeng ilusot dito. Hindi niya pwedeng pasinungalingan kasi may mga testigo na nakakita na siya mismo nakausap yung mga taga-ICC. Kumbaga yung una niya mga statement na hindi daw siya makikipagtulungan. Kasi nangyari to during nung DOJ secretary pa siya. At may mga statement siya doon na sinasabi nga niya na hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Pero dito, napatunayan natin na yung dating sinasabi ni Boying Remulla puro kasinungalingan. Dahil dito umamin siya na nakipagtulungan siya sa ICC. Pero iba lang yung the way lang yung iba yung way niya ng pagtulong kasi sabi niya, tinuturo niya si Trillanes na nagdala daw do sa ICC sa bahay niya para makipag secret meeting. So yung kasinungalingan ni Trillanes pinasisinungalingan ngayon ng isa pang sinungaling nitong si Boying Remulla. So ito panoorin po natin kung paano kinonfirm ni Boying Remulla na itong si Trillanes talagang nakikipagtulungan sa ICC. At alam naman natin yun lahat na nakikipagtulungan talaga itong si Trillanes sa ICC para mabitbit si Pangulong Duterte doon sa Hague. Pero may mas malalim kasing issue doon sa pagtulong ni Trillanes doon sa mga taga-ICC. So ito panoorin po natin kung paano binend ni bending man Boying Remulla yung kanyang mga sinabi para tulungan yung taga-ICC na mabitbit talaga si Pangulong Duterte or talaga mausig dun sa The Hague. So ito panoorin po natin. Pero syempre, bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Yung sinabi ng mga sundalo na yan. Sabi ng mga sundalo, ang ICC daw ay sila daw mismo yung naghahatid, sila daw yung mga nagpapalit ng pera from peso to dollars. Para ibigay dito sa mga ICC na ito. At sinabi nila na nakatanggap di umano si Sunny Trillanes. So pinabulaanan ito ni Trillanes, hindi daw ito totoo. Sinabi ni Trillanes, hindi daw siya demanda daw niyang mga to, hindi ako nakipag-usap sa ICC, etc. etc. Wala daw ganun. Pero kita mo, umamin si Boying Remulla. Umamin si Boying Remulla na totoo nga na nagkita sila or totoo nga na talagang nakipagtulungan ang si Trillanes sa ICC at in-involve pa nga nila si Boying Remulla. Dyan pa lang, alam mo na na yung sinasabi ng mga sundalo, substantial. Yung sinasabi ng mga sundalo, dapat talaga imbestigahan. Hindi natin sinasabing totoo yan pero dapat imbestigahan. Bakit? Kasi meron mga statement ngayon na nagko-corroborate doon sa kung ano man ang meron. Doon sa sa mga sundalo. Ngayon sinasabi nila na wala naman daw kasalanan si Trillanes sa batas kung halimbawa man yung mga taga-ICC ay inasikaso niya. Ang pagkakasala kasi dito is di umano yung pera ng taong bayan ang ginamit, pinondohan etong pag-iimbestiga ng ICC dito sa Pilipinas. Yun ang correct, di ba? Okay lang kung personal na pera nila yung inilabas doon para tulungan yung mga taga-ICC. Pero ang nakakalungkot kasi, yung perang ninakaw para sa atin, para sa flood control, para maiwasan yung baha, may salba yung mga ari-arian ng mga kababayan natin na nakakaranas ng yung parating pagbaha tuwing nagkakaroon ng bagyo, malakas na ulan, di ba? Yun yung masakit doon Hindi naman doon sa lahat ng mga binabaha ayaw kay Pangulong Duterte. Ang masakit doon, yung mga taong bayan, yung mga kababayan natin na gustong-gusto si Pangulong Duterte, yung pera mismo yung ginamit, yung pera nila, pera natin na ginamit mismo para ponduhan si Pangulong Duterte, para dalhin doon sa dahig, para usigin. Yun ang masakit doon. Diba? Yun yung nakakasama ng loob. Kaya itong ginawa ni Trillanes, talagang sukdulan to. Diba? Considering sundalo to. Ito nanumpa sa bandila natin, sa saligang batas natin. Pero ang ginagawa, kapwa Pilipino, isinusurrender niya sa ibang bansa, sa ibang bayan, sa mga dayuhan. Yan ang masakit diyan.
Yun ang yun ang kasuklam-suklam eh. Meron tayong korte rito tapos magpopondo ka ng entity abroad. Iha-house mo sila, iho-hotel mo sila, hatid sundo mo sila, tapos may budget sila. Saan galing yung pera? O sabi, galing daw sa mga mali-maleta. Saan ba galing yung mali-maletang pera? Hindi ba sa taong bayan? So yun yung kasalanan dun. At kung siya ang nag-asikaso, kung si Trillanes ang nag-asikaso doon sa mga taga-ICC at yung di umanong binayaran yung ICC, kanino binigay yung pera? Kay Trillanes ba binigay yung pera? According to the soldiers, mukhang ganun nga. Pakinggan natin tong balitang to. Tapos ang tapang-tapang ni Trillanes na babalikan daw niya yung 18 sundalo, si Attorney Baligod, si dating Congressman Mike Defensor. Nakakasuhan pa raw niya ng cyber libel, may obstruction of justice may Article 17 pang nalalaman na hindi naman niya naiintindihan kung ano yung Article 70 o 70 ng Rome Statute. So talagang makikita mo rito na yung pagiging defensive ni Trillanes lumalabas dahil nasusukol na siya. Lalo na ngayon, inlaglag siya ni Boying Remulla. Hindi anya ibig sabihin itong totoo ang ibang laman ng affidavit. Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang minsang pakikipagpulong sa mga tauhan ng ICC para sa proteksyon ng tetestigo noon. Gayunman, hindi anya ibig sabihin itong totoo ang ibang laman ng affidavit. Yes, hindi ibig sabihin totoo, pero yung part na yon totoo. So ibig sabihin, may substance ito at dapat imbestigahan kasi part nung kanilang mga testimonya, it happened, nangyari eh. Si Boying mismo ang umamin na nangyari. So paano yan? Ng mga lumantad. Tsaka ang problema dito, yung katotohanan, depende sa kanila kung ano yung pipiliin nila. Selected lang yung katotohanan. Kapag yung katotohanan, ito pabor sa kanila, yun lang kukunin nila. Pero kapag ito tatamaan sila, hindi nila kukunin yun. Tulad ng ginagawa ni Ping Lacson. Every time na may lumalabas na ebidensya, na ito magtuturo kay Romualdez, kay Bongbong Marcos, hinaharang niya na kagad. Kasi para sa kanya, hindi totoo yun. Pero kapag yung ebidensya ipapabor kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos, tulad yung dalawang babaeng hinirap niya na witness na naka-face mask. Diba? Witness naka-face mask. Pero yun yung pinaniniwalaan ni Ping Lacson na totoo. Yun yung iniharap niya. Pero itong 18, itong si Gutesa, walang face mask, merong affidavit na nilabas, hindi totoo yun para sa kanila. Kaya yung selected truth, yun lang ang paniniwalaan nila at magdedepende yun sa kanila kung ano yung pipiliin lang nilang totoo. Mga lumantad na dating sundalo. Nakatutok si Salima Refran. Exclusive. Totoo yun. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakapulong nga niya ang dalawang kinatawan ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati. Kasama raw niya noon si dating Senador Diba? Antindi, sa bahay pa. Sa bahay pa niya. Hindi ba usually kapag kaganyan, di ba dapat yan tinatanggap mo yan sa opisina? Bakit sa bahay? Di ba doon pa lang medyo magdududa ka na eh. So pwedeng luto nga ito. Pwedeng talagang itong pinagkanuno nyo talaga yung lahi ninyo. Yung lahi ng Pilipino sa guys ni Pangulong Duterte, mukhang pinagkanuno nyo talaga. O bakit ko nasabing parang pinagkanuno ninyo? Umaming kayo, mantakin mo, hinarap mo pa sila sa bahay mo, palihim yun. Hindi nyo man in-announce, nandito yung mga taga-ICC, I met with them, they're investigating. Hindi ba kayo din na nagsabi, DOJ ang nagsabi? Tinan mo gano'n kasinungaling si Boying na, we will not cooperate with them. Sinabi ng Malacanang, we will not cooperate with them. So ngayon, inamin ni Boying na nakipag-cooperate siya or nakipag-usap siya sa mga ICC. Hindi ba isa yan sa argumento ni ni Kaufman daan sa ICC? So paano yan? Yari kayo ngayon. Mabibisto kayo ng ICC ngayon na talagang pinagkanuno nyo yung lahi nyo, hindi kayo dumaan sa tamang proseso, ni hindi nyo pinaalam sa mga korte dito sa Pilipinas na iniimbestigahan na pala itong si Pangulong Duterte, di ba? Kaya talaga nilihim nyo. So ibig sabihin, pag may nililihim, may plano. So talagang pinagplanuhan nyo ng maigi. Sinurpresa nyo talaga yung taong bayan. Balak nyo talagang So, totoo yung sinasabi ni John Brick Remulla na tinrabaho talaga nila yan. Di ba? Nabanggit yan sa hearing ni Senator Amy Marcos
Tapos biglang i-deny ni John Vic Remulla. So, yung ginawa nilang ito na hindi pinaalam sa taong bayan. So, ibig sabihin, hindi ito official na transaction. Kumbaga, inilihim nila at wala silang planong sabihin kung walang magkikwento. Nagkataon, may nagkwento dahil sila mismo may personal knowledge. Nakita nila mismo. Sila mismo naghatid sa mga taga-ICC at doon mismo din nila sa bahay ni Boying Remulla. So, hindi niya may itatanggi yan kasi may mga, kumbaga pwedeng isumon o bigyan ng subpoena yung subdivision para maglabas ng record na kung meron ba talagang bumisita kay Boying Remulla nung time na yon. So, hindi niya maitatanggi. Kaya dito, napilitan na lang siyang aminin kesa na nga naman na yung panindigan niya yung kasinungalingan niya. Ilalaglag niya lang to si Trillanes. Diba? So, ibig sabihin talagang wala silang plano na ipaalam sa taong bayan yung kanilang kawalang hiyaan. Sad to say lang, malas lang nila, mayroong 18 sundalo na ex-marine na nagkwento. Kaya nalaman natin. Diba wala tayong kaalam-alam kasi ang alam lang natin, pinaninindigan ni Bongbong Marcos tsaka nito ni Boying Remulla na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Walang jurisdiction, parang ganun. Pero mamukat-mukat tayo na binali pala nila yung kanilang sinasabi. So ibig sabihin, nagsinungaling sila sa taong bayan na hindi sila makikipag-cooperate. Well, in fact, nakipag-cooperate sila sa tulong ni Trillanes. Talagang balak nyo talagang si Pangulong Duterte ipadala doon. Kasi kung hindi nyo talaga siya balak ipadala doon, dumaan sana kayo sa tamang proseso. Ang tamang proseso sana, dinala nyo yan sa mga korte dito sa Pilipinas. Pero the fact na hindi nyo na dinala yan dito, sa korte sa Pilipinas, ibig sabihin, pinlano nyo talaga yung pagpapadala kay Pangulo doon. And ang pinakamagandang part nito, or pinakamagandang nangyari rito is, inamin ni Boying, una, sinungaling siya. Pangalawa, inamin ni Boying na sinungaling si Trillanes. Sunny Trillanes at si MMDA General Manager at dating PNP Chief General Nick Torre. Nangyari raw ito ilang buwan matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary pa noon si Remulla at hawak ang Witness Protection Program kung saan may ilang testigo ang ICC. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Patay ka ngayon, Trillanes, nilaglag ka ng tropa mo. Nilaglag ka ni Boying. Sino mas sinungaling sa inyong dalawa? Parehas man kayo sinungaling. Pero sinong mas paniniwalaan ng tao? Yari ka ngayon, Trillanes, deny ka ng deny. Tapos binisto ka nito ni Boying. So, ibig sabihin, sinungaling ka. Ba't magdidemanda ka pa? Patunayan mo na lang na hindi ka na gano'n, na hindi ka tumanggap ng pera mula dyan sa mali-malita na yan. Yung pinakamaganda. Ito, demanda mo si Boying, Sabi ni Boying, dala-dala mo daw yung mga Kung dala-dala mo yung mga taga-ICC, sinong gumastos doon? Ikaw? Kuripot mo na yan? Ikaw gagastos sa mga yon? Anak ng tinapay, kasama pa si Nicolas Torre. Hindi naman PNP chief si Nicolas Torre nun, si IDG lang siya nun. Nag-iimbestiga pa lang kayo nun, Nag-iimbestiga pa lang kayo nun, kasama na si Torre, na si IDG. Paano nangyari yun? Nag-iimbestiga pa lang kayo. Buti sana kung ang kasama nyo si Marbil, kasi si Marbil ang PNP chief Tsaka ano naman kinalaman ni Nicolas Torre doon sa pag-iimbestiga ng ICC dito? Anong papel niya doon? Anak ng toko. Diyan pa lang, nahuli na kayo. Delikado kayo rito. Supreme Court, pakinggan nyo to. Baka sakaling makatulong ito doon sa pagdidesisyon nyo patungkol doon sa mga nakabinbin na kaso patungkol dito sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo ng ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Hindi na maalala. Galing Ang nasabing pulong binanggit sa joint affidavit ng 18 dating sundalo na naging empleyado raw ni dating Congressman Zaldico. Pero git ni Remulla, walang masama na nakipagpulong siya sa ICC. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Bakit hindi nyo pinaalam sa pamahalaan yan? Bakit hindi nyo dinaan sa proper channels yan? Ayun ang malaking question mark dyan. So malaking tool ito pag-amin. Good point yung sinabi niya. Kasi nga, kung pinoprotektahan nyo yung sinasabi nyo mga witness, so ibig sabihin, official transaction yan. So bakit hindi nyo pinaalam sa taong bayan? Kung yan ay official. The fact na itinago ninyo, ibig sabihin, you are bending the law again. Mahilig to mag-bend the law, si Boying Remulla. At siguro, naramdaman niya na nga rito sigurado, na hindi niya ito may kakaila.
Kaya ang gagawin niya rito, manlalaglag na lang to. So, kita niyo na yung karakter nito ni Boying Rimulya. Manlalaglag to kapag may ipit siya. Kaya ito si Bongbong Marcos, kapag ito bumaba na sa pwesto or matanggal sa pwesto at makakasuhan yan, ilalaglag din nito ni Boying Rimulya. Andyan yung karakter ni Boying Rimulya kapag yan ay makakasagabal na sa kanya. Tatalon na to. Iiwanan niya yung kasama niya. Wala tong pinipiling katropa. Pag hindi sa kanya magbe-benefit, ilalaglag niya. Ito pag-amin ni Boying na to, malaking magiging tulong nito sa pagdedesisyon ng Supreme Court whether talaga bang nakipag-cooperate ang ICC sa Pilipinas o hindi. Dumaan ba talaga sa tamang proseso o hindi. Diba? Sa bahay niya tinanggap, take note sa bahay niya. Pwede naman sa opisina. So, mas lalong sasakit ang pangarito ni Bongbong Marcos kapag naglabas ng desisyon at ginamit ng Supreme Court itong statement ni Boying Rimulya dun sa habeas corpus na pinail ng mga anak ni Pangulong Duterte. Kasi, kumbaga, medyo matagal na yung apila nila na yon at nag-aantay na lang ng resulta o ng kung ano man yung magiging findings o kung ano man magiging judgment ng Supreme Court. Dahil nga medyo mahirap yung mangyayari kapag naglabas sila ng habeas corpus. Walang no choice ang administrasyon ni Bongbong Marcos na kunin uli si Pangulong Duterte doon sa Netherlands sa Dahig at balik dito sa Pilipinas. At all cost kailangan nila gawan nila ng paraan kasi otherwise ipakukulong sila ng Supreme Court. At may kakaibat na na parusa kung hindi ako nagkakamali. Kaya itong mga binitawan ni Boying Rimulya, hindi to totaling magbe-benefit siya. Kasama siya doon sa pwedeng, alam niyo, malagay sa alanganin dahil sa mga sagot niyang yan. Lalong-lalo na itong si Trillanes, alam naman natin, napakarami ng kinakarap na kaso yan. Baka sakaling yan din yung magamit, pwede na itong dumating na, yung payback time. Kung hindi man ngayon, antayin natin sa 2028. Sa opisina pero sa bahay niya. Bakit? Baka yan yung mga panahon na may sakit siya, baka naka-hospital hospital ano ba tawag doon? Yun, nagpapagaling sa siguro sa bahay kaya doon siya pinuntahan. Pwede. Sige. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yon. Nagbago na lahat eh. Gago, no? Ganyan sila kahayop. Tagal na yun. Putang ina, wala kayong paki kung sinabi ko yun noon. Wala kayong paki, tagal na noon. Nagbago na lahat. Nagbabago ang lahat. Ibig sabihin, wala talagang isang salita ang mga ito. Wala kang aasahan sa mga ito. Sabi ko sa inyo, ito ang ombudsman natin, pabago-bago ng isip, anak ng tinapay. Alam mo, dapat talaga, yung kasi merong isinampang, I think it's co-warrant to ba to or petition sa Supreme Court. Ito sila, Attorney Torion, na ma-disqualify ito bilang ombudsman dahil ang daming kaso nito bilang DOJ secretary. Ang daming kaso bilang DOJ secretary naging ombudsman. Saan ka naman, di ba? Kaya sabi ko sa inyo talagang putang ina, ganitong klase ng mga namumuno sa Pilipinas. Anong ine-expect mong batas dito? Anong ine-expect mo na mabuting mangyayari sa bayang Pilipinas kung ganito yung mga leader natin? Wala na yun. Ganyang kayayabang harap-harapan sa camera. Hindi ba sabi niyo hindi kayo may pagtunayan? Wala na yun. Tapos na yun. Bago na nagsinungaling kami noon. So imagine, sinungaling, umamin kayo, nagsinungaling kayo, proud na proud pa kayo. Walang hiya, ibang klaseng galing. Bago na lahat. Alam naman natin yan. Pero hindi raw ibig sabihin na porkit totoo ang pakikipagpulong niya sa ICC ay otomatikong totoo na rin ang lahat ng nilalaman ng kanilang affidavit. Ganito rin ang sinabi ni Trillanes. Sa panayam ni Jessica Soho, inamin ni Trillanes ang pakikipag-ugnayan niya sa mga investigador ng ICC. Pero hindi raw ibig sabihin ay may nangyari ngang suhulan. Kita mo, paano malalaman ng mga sundalo na nakipag-cooperate at coordinate ka sa ICC? Wala naman nakakaalam nun. Hindi mo rin naman pinagmamayabang yun. Paano nila nalaman yun? Meron kasi silang personal knowledge. Nakita kasi talaga nila yun. Para malaman nila yun. So, ibig sabihin, merong mga katotohanan na inaamin nyo rin itong mga testimonya ng mga sundalo. So, patawag natin sa Congress yan. Patawag natin sa Senado yan para maimbestigahan, di ba? Paano ngayon? Totoo naman pala na nakipag-cooperate ka, hindi mo inaamin niya nung una, pero ngayon inaamin mo na. Pero ang hindi totoo, yung nagkabigayan ng pera, paano kami maniniwala ngayon? Inilihim nyo yan noon. Bakit nyo ililihim yan noon kung kung wala kayong masamang balak o kung wala kayong mga masamang ginagawa? Kasi
kung ako yan, proud pa ako. Nandito ngayon ng ICC, nakikipag-cooperate ako ngayon sa kanila. Inire-refer ko yung mga biktima sa mga ICC, bla bla bla. Sa inyo naman administrasyon, kampi nyo naman si Bongbong, yan din naman ang gustong mangyari ni Bongbong. Bakit nilihim nyo? Paano kami maniniwala sa'yo na hindi ka talaga tumanggap ng pera kung nililihim nyo yung mga ganyang kasensitibong mga bagay? Sinasabi ko since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC. Sa totoo lang kung si Sunny Trillanes nakipag-cooperate sa ICC, wala namang problema doon. Walang problema doon kasi alam naman natin traidor sa bayang Pilipinas yan eh. Tsaka alam naman natin galit talaga sa mga Duterte yan. So he will do anything in his power, whatever it takes, whether legal or illegal. Gagawin niya lahat para mawala lang sa landas niya yung mga Duterte. Ang problema, marami namang mga Duterte at sabi nga nung sa ICC, yung isang abogado na Pilipino na Duterte, Mayor Rodrigo Duterte made a lot of clones. So marami siyang clone. Patay ka ngayon, Trillanes, ang dami mong lilinisin sa Pilipinas. Kung lahat kami ng mga clone na mga Duterte clones, papaalisin mo sa bayang Pilipinas o tatrabahuin mo para mawala kami sa landas mo, mahirapan ka. Oo, kasi 32 million kami. Patay. Yung isang Duterte nga lang, hirap na kayo lalo pa kaya yung milyon-milyon na Duterteng clone, sabi nyo. Lahat kami, proud kami na clone kami ng mga Duterte. Paano yan? Investigators na ito. Walang masama dun sa ginawa ni Trillanes Ang masama is kung totoong tumanggap siya ng pera galing kay Zaldico, which is yung pera na yan galing sa flood control project or any corruption sa gobyerno para ipangbayad sa mga yan. Yun ang masama. Definitely it's a spin kasi kailangan nila palabasin na sinuulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Corrupt man talaga. Corrupt man talaga. Even the United States are telling us na ICC is corrupt. Corrupt man talaga. Kita mo yung isang prosecutor, hindi ba tinanggal siya sa pagiging prosecutor dahil rapist? So, corrupt man talaga yan, sir. Ano ka ba? Probably to request for a mistrial. Sa panayam din ni Soho, ipinakita ng ilan sa mga dating sundalo ang kanilang mga ID nung panahong nagtatrabaho pa umano sila kay dating Congressman Ko. Bakit namin kayo dapat paniwalaan? At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress na papatunay na. Pwede ba makapakita yung ID ninyo? Ito ang ID ni... Smart Kaufman. Okay. Lahat kayo may ID na ganyan? Yes. Naka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? Yes po, signature po ni Kong Saltima. Pero Diyan pa lang mabigat na Meron silang ID, passes sa House of Representatives. So, paano to babasagin? Ang problema lang dito kasi, walang hearing na mangyayari sa Senado. Kasi, Ping Lacson mismo, ayaw niya. Kasi meron na kagad siyang conclusion na na destabilization lang to, tinaon lang daw to sa confirmation of charges para daw magamit dun sa confirmation of charges ni Pangulong Duterte dun sa dahig sa ICC. So doon pa lang makikita na natin na hindi interesado si Pinky Lacson na alamin yung katotohanan. Kaya isa yan sa mga kinagagalit ni Marcoleta na ikaw yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, tapos maglalabas ka ng opinion mo na ikaw yung chairman ng Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Kung ano man yung opinion mo doon, lumalabas parang judgment na yon ng buong Senate Blue Ribbon Committee. Na dapat hindi mo ginagawa yon. Kaya marami nang nahihiwagaan dito kay Ping Lacson na pinagtatanggol niya si Bongbong Marcos. Pero ano ba yung katotohanan talaga rito? Ang pinakamatibay na katotohanan dito, merong ninakaw na pera at ginamit ang flood control program para doon magnakaw ng pera na supposedly dapat sa taong bayan. Pero para raw umusad ang investigasyon, sinabi ni Remulla na kailangan ang tigi-isang affidavit ng 18 dating sundalo. Ang isinumite kasi sa ombudsman ay isang affidavit na pinirmahan ng lahat ng dating security personnel. I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Di ba? Kahit kasama ako dyan, nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Di ba?
Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo eh. Ano, yabang. Ano ngayon? Nakala mo sila may-ari ng Pilipinas. Eh, maklase rin talaga itong mga tao na to, no? Sabagay, kung ikaw, konti na lang din itatagal mo sa mundo. Kaya kailangan magyabang ka na, pero Boying, tandaan mo, hindi ka mapupunta sa langit. Oh, Boying. Ngayon, yun yung isa sa mga rason kung bakit pinilit makuha ni Boying Rimulya yung ombudsman. Diba? Nakita nyo? Tapos hanggang ngayon, wala pang nilalagay na sekretary ng DOJ. Acting lang. Kasi, nagsasabi ng marami, si Boying Rimulya pa rin ang may hawak ng DOJ kahit na siya na yung ombudsman. So, right there and then, nung dumating sa opisina niya, yung affidavit, yung complaint ng 18 ex-marine, ibinasura niya kaagad as ombudsman. So, doon pa lang sa kanya, pinatay niya na yung kaso. So, yun yung rason kung bakit pinilit niya makuha o bakit, kumbaga, pinilit niya makuha yung ombudsman kahit na sandamakmak yung kaso niya bilang doon sa DOJ at nagawa ng paraan ni Bongbong Marcos. Diba? Nakita niyo na yung kung bakit gigil na gigil silang makuha yung mga important individual, kumbaga yung tawag dito, yung mga posisyon sa gobyerno na dapat independent. Kasi magagamit yan ni Bongbong Marcos at ginagamit din ngayon ni Boying Rimulya para iiwas yung sarili niya. Oh, Boying, maniwala ka. O kaya sulitin mo na yung sarap ng buhay mo rito. Pag napunta ka sa impyerno, putyang ina, tutusok-tusokin yung mata mo dun ng nagbabagang ballpen. Oo, ingat. Nako, enjoyin mo na. Enjoy your life here while you still have it. Because when you die, you're not gonna go to heaven. You're definitely going downstairs. There, oh. Oo, magi-interview sa'yo doon si Satanas. So, siguraduhin mo lang na ready ka na, ha, sir, ha? Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yung kasi parang ano yun eh. Parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Eh hindi dapat ganun. Magtatakda raw ang Office of the Ombudsman ng PETSA para isumite ng mga dating sundalo ang kanilang mga affidavit. Naunang sinabi ni Rimulya noong weekend na gusto niyang maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pahayag ng mga dating sundalo. Pero para kay Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, mahirap imbestigahan ang nasabing mga pahayag kung hindi naman ito kapani-paniwala. Paano nga naman, syempre, paano nga naman niya iimbestigahan kung ang tinuturo dito si Romualdez? Paano niya iimbestigahan kung papunta yung mga testimonya ng mga sundalo kay Tito Soto, papunta kay Bongbong Marcos? Mahirap nga naman yun. Alam nyo naman si Ping, unang-una pa lang, tanga na lang ang hindi maniniwala na si Ping, aso talaga ni BBM. At talagang pinoprotektahan niya yung mga amo niya. Ito sa personal na opinion ko to, pwedeng mali ako, pwedeng hindi. Oo, pero sa nakikita namin, Sir Ping, ito kasama to sa aking obserbasyon ko lang. Pwedeng mali ako. Pero obserbasyon ko lang sa mga kasaklase ng mga statement mo kasi ikaw ang committee chairman. Tapos pwede mo naman sila ipatawag dyan para mapatunayan sa sambayan ng Pilipino na mali yung mga aligasyon nila pero hindi mo ginagawa. Ang pinakamasaklap, wala kang interes na marinig yung kanilang mga testimonya. Yan yung masakit, di ba? Nag-iimbestiga ka, meron ninakaw, alam mo yun, aminado ka naman merong ninakaw. Pero wala ka pa na ipakukulong na alam nyo yun, na talagang may sala. Ngayon, may lumalabas na mga testigo na nagsasabi na ito ang mga nagnakaw, ito yung posibleng mga nagnakaw pala. Ito yung mga posibleng nagnakaw kasi pinadalhan ng mga maliit ang pera. Pero ayaw imbestigahan ni Ping Lacson. Dahil ba hindi niya na mapipigilan na talagang mapunta kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos yung pag-iimbestiga. Akala ko ba kung saan pupunta yung ebidensya doon nung tutungo. Bakit parang nangyayari? Kung saan ang ebidensya magputuro kay Bongbong Marcos, haharangin mo. At ikaw yung magsasabi kung sino yung mga testigo na ipipresent mo dyan sa kayong Senate Blue Ribbon Committee. So makikita nyo talaga dito yung pagkakaiba ni Marcoleta dyan dito kay Ping Lacson. Na kung sino ba talaga yung naghahanap ng katotohanan sa nagtatanggol sa mga magnanakaw. At pinasisiraan mo na kagad, dapat bias, wala kang bias. Dapat malinis ang malinis ang konsensya ninyo pare-pareho. Pero parang hindi pa man sila na ipapatawag diyan. Sinisira mo na sila kagad So anong ibig sabihin? Yan yung masakit talaga, di ba? Hindi pa pinapatawag
At kung sino pa mismo yung dapat mag-iimbestiga para tuntunin yung katotohanan, sila pa yung nangunguna para sirain yung mga lumalabas na testigo para matuntun yung mga magnanakaw. Walang pinagkaiba doon sa nag-iimbestiga ka na wala ka pa nakukuhang mga matitibay na, alam nyo, na conclusion. Tapos meron ka narinig na or may nagpipresenta na ako, may nakita ako. Sinoplak mo na kagad na, uy, hindi ka nakasaya rito. Huwag kang umepal sa pag-iimbestiga namin. So, ganun na nangyayari rito. Malabong-malabo pa kung sino talaga yung pinaka-mastermind. Kahit alam naman natin kung sino yung mastermind na, tinuturo na eh. Pero dahil dito kay Ping Lacson, pinalalabas niya na malabo pa yung mastermind, pipingilan niya. So, yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw kung susundin ito ni Ping Lacson yung recommendation ni Boyeng Remulla na imbestigahan yung 18 ex-marine. Kasi kung hindi gagawin to ni Ping Lacson, walang mangyayari rito kasi sino mag-iimbestiga kung wala namang magdidinig ng flood control na to. So ang mangyayari nito, magtitiis tayo hanggang 2028 dahil sigurado kapag naupo na si Vice President Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas, mabubuksan uli yung issue ng flood control. At malamang, doon pa lang tayo makakapaningil dito sa mga magnanakaw na to. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.